malakas, inaantabayanan kayo ng buong sambayanan. Inaasahan ko, palibasan na rin kayo, handa na rin kayo magsabi ng katotohanan at ilahad lahat ng detalye na kinakailangan natin para alamin ang totoong nangyari nung tinangay ang ating dating Pangulo, Presidente Duterte. Sa ganitong paraan, tatanungin ko sa ating committee secretary na kung sakali yung oath of the resource person should now be administered. So ayan guys, good morning once again. Welcome to my stream. And we are now hearing the third Senate hearing regarding sa illegal na pagka-aresto kay former President Rodrigo Duterte, guys. So ito, panoorin natin guys, and maganda to dahil yung cabinet members ay kumpleto na sa ngayon for the third time. Andito na si General Torre, si Maribel, si Fajardo, at si Rimulya, at iba pang mga personalities guys regarding dito sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. So anyway guys, let's continue watching the live stream of the third Senate hearing, guys. Alright, good morning once again. Those who were not present at the last hearing, ayun na, mag-o-taking na sila guys. Sa palagay ko, si Yusek De Vega, Secretary Manalo, wala po rito. Yung iba wala rin, si ang ating nurse Cantayoso, sino pa? Ayan, Robin Padilla. Andyan si Robin Padilla, oh. Yes, Secretary Kaktak, wala po kayo dati. Attorney Cañero, wala rin po. Attorney R.G. Bernal, si Justice Ascona. Kung maaari kayong tumayo at sumumpa sa atin, Richard Padulyon rin po. Kindly raise your right hand, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. Madam Chair, the oath has been administered. Yes, maraming salamat. Maraming ibinunyag nung nakaraang hearing. Kaya't mag-umpisa tayo kay Secretary Rimulya with a very simple question. Is the Constitution the supreme law over all other laws? Simple lang po. Yes. So it is also supreme over all other treaties. Yes, ma'am. Kapag nagkaroon ng conflict sa Constitution at yung Rome Statute, alin ang maghahari? The Constitution prevails. Kapag may pag-iiba sa saligang batas at yung RA 9851, alin ang mangingibabaw? Ang saligang batas po. Rate ang saligang batas, di po ba? Maliwanag ho yun. The President has been saying that the country was just complying with obligations and commitments to the Interpol in arresting and turning over the former President to the ICC. For the nth time, liwanagan na lang natin, a red notice from the Interpol is not a warrant of arrest. Is that correct? Perhaps the PCTC can help us here. Tama po kayo, Madam Chair. Ang red notice po ay hindi siya warrant of arrest. At ang pagka-alam ko, nung November 21, 2024, may nakita ako pero hindi ko na mahanap ngayon, biglang nawala sa ating website, sa DOJ website, isang legal opinion tungkol sa UAE na sinasaad na hindi maaring ang Pilipino ay hindi hayaan umuwi, ano? Maliwanag po yun. Kaya't nagtataka ako kung baka naman si Attorney Chan may kopya pa nun kasi ikaw raw yata yung author. November 21, ito tungkol sa UAE to. Walang kinalaman dito sa kay PRRD. Good afternoon, Madam Chair. I do not recall having issued a specific opinion on that date, Your Honor. Would you recall number 50? A memo number 50. It's no longer in the website for some mysterious Opinion reason. number 50. If you could just look it up, we'd be very grateful. We'll and get we'd back like to you to on have a that copy. within the afternoon, Madam Sige, Chair. Attorney Chan, maraming salamat. Ngayon, yung tinatanong ng lahat,
Yung obligasyon sa ilalim ng isang treaty, ibig sabihin ba ligtas na sa ating Bill of Rights, sa mga karapatan pantao? Ibig ko sabihin, kapag may obligasyon ng Pilipinas sa ICC, sa Interpol, do we still have to comply with the Bill of Rights that guarantees the rights to the accused and to the arrested? That's a given. Certainly, the Bill of Rights is there precisely to limit the powers of the government, and if the government can circumvent the Bill of Rights by just entering a treaty, then the rights guaranteed under Article 3 of the Constitution are no longer secure, hindi po ba? So, can compliance with the ICC obligations allow the government to disregard the Bill of Rights? Hindi po ba? Maliwanag po yun. At for the same reason na talaga ang nangingibabaw sa lahat ay yung ating konstitusyon. So kahit papano napilitan na maaresto at itangay ang dating Pangulo sa ICC dahil daw sa ilang obligasyon, pandaigdigan, kinakailangan talagang sumunod pa rin tayo sa ating saligang batas, lalo na yung Article 3. Talagang sagrado po yun, di po ba? Yes. Yes, ma'am. So, ang tanong namin at tanong ng lahat ng sambayanan, bakit ang pamahalaan, ang administrasyon, hindi muna kumuha ng court-issued warrant galing sa Pilipinas bago inaresto si Presidente Duterte? Why didn't the administration secure a court order before flying the President out of the country? Nung last hearing, may sinasabi si Secretary Remulla na yung nangyari surrender, hindi extradition. At hindi katulad ng extradition, sa surrender, hindi kinakailangan mag-issue ng warrant of arrest para damputin ang dating Pangulo. Tama po ba yun? Kasi yun ang sinabi nyo dati nung Mga extradition kasi, hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file na extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant, ang mag-file na extradition sa Pilipinas. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayong ibang option. Kabisado ko po yan. Panahon pa ng tatay ko yung extradition law natin. Ako yata nag-type nung bata. Ang tanong dito, under surrender, there's no need for a Philippine court to issue a warrant. Ang sabi po ninyo, that's the stand of the government. Is that Opo, correct? iyan po yung aming stand. Does this not contravene the Bill of Rights that we've already agreed upon as being sacred and above all else, particularly the right of deprivation of liberty without due process? Yung due process and the po kasi, right of liberty of abode. kasi ang due process po dito, yung sa issuing body, yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inibestigahan itong kasong to, nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagan po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, 7 is taon our own ito look. sa ibang bansa, hindi 7 taon dito sa Pilipinas. Opo, habang tayo po isaklaw ng ICC, Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Hindi, Kasi ano ayon ho? sa ating batas, Hindi, habang tayo po ay saklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes, Can I interject? Senator De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan kayo nakakuha ng information na yan? Na yung mga Ganun ho kasi souvenirs ang- binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nakakuha ng informasyon na yan? Tsaka sinusubukan Ayun na guys, good morning. Ayun na, nagkaharap na finally nagkaharap na sa pangatlong pagkakataon si Secretary Remulla at saka si Senator Bato de la Rosa. So, antabayan na natin guys kung anong magiging kalalabasan nitong encounter na to guys ng mga allies ni PRRD at mga cabinet members naman ni BBM. So, let's continue watching guys. po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. Talagang I'm asking about yung sinabi mo kanina. natural po yan, nakalakaran kasi kahit anong korte po ay
binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. I was not. Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang aligasyon? Meron nag-communicate sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Hanggang doon lang. Siguro hindi Kinausap sapat niyo ba na ho? yung process. Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais nila sabihin. Bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi Kaya na. noon. Madam Sagutan Chair, na sila. na hindi na recognize.